Magandang araw po. Ako po si Rick, 19 years old. Independent and working student po ako at nag-aaral po sa pribadong universidad. Malayo po ang bahay ko mula sa trabaho, kaya naman naisipan ko na umupa para less gasto sa pamasahe. Habang naghahanap po ako ng bagong mauupahan through online at nasa laptop ako ng mga oras ding iyon. Sa aking pong paghahanap, napansin ko ang isang litrato ng lumang apartment. Pinakita din nito ang loob na napakasimple lang at may tamang espasyo sa murang halaga kada buwan. Hindi na ako nagdalawang isip pa, kaya naman nung araw ding iyon ay pinuntahan ko ang nasabing lugar. At nang nakarating po ako, napansin ko na may kalumaan na ang instruktura ng gusali sa labas na may 4 po na palapag na taas. Ngunit nagpatuloy pa rin akong pumasok at tinitigan po ang bawat paligid. May kasikipan po ang hallway na tila ang 2 tao lang ang daanan. At sa dulo naman ito ang aking kwarto sa may 3rd floor. Ang nasabi ko po sa aking sarili noon na kailangan na siguro nito ng matinding renovation habang pinagmamasdan ko ang loob ng magiging kwarto ko. At sabi ko pa nga ay pwede na to kaysa sa wala. Mahirap na maging choosy pa. At isa pa ay malapit-lapit na rin ito sa pinagtatrabahuhan ko. Sa unang araw po, Sir Jay, normal naman ang lahat. Naglinis lang ako saglit sa kwarto ko at sumasagi po sa isip ko na kakaunti lang ang mga tulad ko na ibang residente na nangungupahan dito. Kaya hindi na iyon naging hadlang para mawala ang focus ko sa mga plano ko pong gawin. Ang daily routine ko ay sa umaga ay papasok po ako sa school. Tapos sa hapon naman ay trabaho. At ang uwi ko minsan ay madaling araw na, mga bandang 1 AM. Ngunit isang hinding inaasahan pong pangyayari ang aking pong masasaksihan. Isang buwan pong ang nakalipas simula ng una kong pagtira sa apartment. Isang araw ng umagang iyon ay wala akong sapat na tulog kaya medyo lutang po ako. May kadiliman po ang paligid. 5 AM na ng madaling araw ay nag-overtime ako. At habang nag-aantay ako sa waiting shed ng masasakyan, sa kabila ng katahimikan ng paligid, napansin ko ang isang lalaki na nakatayo sa tabi ng streetlight na halos walang galaw. At tila nakatingin ito sa akin mula sa tapat ko na may hindi kalayuan na napapagitnaan kami ng malawak na kalsada. Hindi ko po maaninagan ng malinaw ang kanyang muka dahil naka-hoodie siya at naka-cover ang kanyang ulo. Sa una, Sir Jay, hindi ko po ito pinagbigyang pansin. Pero nang pagsakay ko ng jeep na ako lang ang pasahero, ay tinignan ko muli siya habang papalayo na ako mula sa kanya. Hinabol ko pa siya ng tingin noon. Bigla itong kumilos at humarap na napatingin sa akin sa malayo. Nasabi ko sa sarili ko na ang weird naman nun at sino kaya yun? Hindi pa iyon nagtatapos dahil isang madaling araw muli sa kadiliman ng paligid, mga bandang 2 AM na po noon. Normal po na nag-aantay ako ng masasakyan. Nakita ko na naman ang lalaking nakaitim na hoodie sa may streetlight at tila parang inaabangan ako. Sinubukan ko na lang na magpatay mali siya sa mga oras na iyon at huminga ng malalim upang ikalma ang sarili ko. Ngunit habang tumatagal ay napapansin ko na palagi siyang nandoon sa parehong posisyon at ang aking pamumuhay na normal ay naging isang bangungot araw-araw. Kaya naman, apektado talaga ang performance ko sa mga gawain ko.
At ng isang araw ay rest day ko po noon. Halos hindi ako mapakali dahil nararamdaman ko na talagang ako ang pakay niya at hanggang sa sinundan niya nga ako hanggang sa apartment. Hindi po ako makalabas sa sobrang takot ko. Natatanaw ko siya mula sa bintana ko at nasa labas siya sa baba na nakatingala pataas na tila ako ang tinitignan. Kaya nag-isip na ako ng paraan para matapos na ang ganitong nangyayari po sa akin. Kaya tumawag ako mula sa hotline ng pulisya. Pero bago muna iyon, naglakas loob ako na kumuha ng ilang letrato ng isang estranghero sa labas para ebidensya gamit po ang cellphone ko. Tsaka ko po sinarado ang bintana at siniguradong nilak ito pati na ang pinto. Agad ko pong in-upload ang mga nakuha kong litrato at nilipat ko ang kopya nito sa aking laptop. Nireview ko ang mga litrato isa-isa. Hindi pa rin malinaw na makita ang mukha ng misteryosong lalaki. Pero nang bandang huli po ng litrato, napansin ko na tila nanlilisik ang mga mata nito. Napalayo po ako noon mula sa laptop ko sa sobrang pagkabigla. Kahit na nanginginig na ako sa takot, humugot pa rin ako ng lakas upang matignan muli ang lalaki sa labas. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana at sumilip at nawala na po ang lalaki. Sinuri ko po ang buong paligid, ngunit ni isang bakas ay walang naiwan ng lalaki. Kaya naman matapos po ang insidente na iyon ay pansamantala akong napilitan na umuwi sa pamilya ko para na din po magkaroon ako ng peace of mind. Kahit na wala na po ako sa apartment na iyon at ilang araw din na naging balik normal ang buhay ko simula nang umalis po ako doon. At nang maging okay na po ang pakiramdam ko ay bumalik muli ako sa apartment at muling bumalik ulit sa ayos ang daily routine ko. At halos nakalimutan ko na ang insidente na nangyari sa akin na bangungot na akala ko ay tuluyan ng mawawala sa aking isipan. Isang gabi po, Sir Jay, wala na naman akong gagawin kaya sa wakas may oras na akong makapagpahinga mabuti. Dahil advance ko po kasing tinapos sa mga gawain ko, kaya sinubukan ko this time na maagang makatulog. Nakapikit na po ako noon at nakatalukbong ng kumot nang biglang may narinig ako na tunog sa aking laptop doon po sa labas ng kwarto ko. Nakikita ko na may tila tao sa labas dahil iniwanan ko palang bahagyang nakabukas ang pintuan ng kwarto. Sa bandang living area, iniwan ko ang laptop ko doon. Sa living area, meron pong study table doon at doon din po nakapatong ang laptop ko. Dahan-dahan akong bumangon at pasilip sa pintuan ko. Naaaninagan ko mula sa liwanag ng laptop ko ang misteryosong lalaki ulit at nakaluhod po ito. Nakatalikod siya mula sa akin habang nadidinig at nakikita ko na nagtatype siya sa laptop ko habang nakayuko. Bigla siyang natigilan sa kanyang ginagawa ng ilang segundo. Habang nakadiin ang kanyang mga kamay sa keyboard, nakarinig ako na tila nababaling buto at umiikot ang ulo nito patalikod na paharap sa akin na walang mga mata. Nakanganga siya na tila parang sumisigaw pero wala kang marinig na boses nito. Hindi rin po ako makasigaw noon at makagalaw. Pumikit lang ako at nananalangin na lumipas ang bangungot na ito. At nang makalipas po ang ilang minuto, sinubukan kong dumilat matapos huminga ng napakalalim at nawala na po ang lalaki. Kinabukasan din ng umagang iyon kahit wala po akong tulog. Hindi na po ako nagdalawang isip na umalis na sa apartment na iyon. Kaya nagdesisyon na ako na
umuwi na lang kahit na hindi pa ako bayad sa inuupahan ko. Ayon daw po sa kwento ng mga dating nakatira sa lumang apartment na iyon, nabalitaan ko na lang na meron palang dating nakatira sa kwarto na tinutuluyan ko. Isa daw na binatilyo ang nagbikti dahil naging biktima ng cyberbully. At ang kapansin-pansin pa doon ay nawala na ang mga litrato sa laptop ko. Ako po si Errol at bagong lipat po sa isang lumang apartment. Kailangan po dahil galing po ako sa probinsya. Iniisip ko na magtrabaho pero una sa lahat ang maghanap ng maayos na matutuluyan. Mura naman yung renta at maayos naman ang kwarto at malinis. Kung sinuwerte nga naman. Hindi na rin po ako nagtaka kung bakit wala masyadong umuupa dito. Basta't mura ay okay na po sa akin iyon. Sunod po ang naisip ko noon ay ang maghanap ng maa-applyan para bukas. Kaya sa kinabukasan, maghapon akong naghanap ng trabaho. Nakakapagod pero tiyaga lang dahil matyaga talaga akong tao. Kaya ng gabing iyon, sa sobrang pagod ko ay diretso po ako sa kama ko at sabay hiniga ang pagod na pagod kong katawan. Pinikit ko po saglit ang mata ko para makapag-relax. At nang pagdilat ko, napansin ko sa may kisame na tila may nakadikit na piraso na papel at may nakasulat. Ngunit hindi ko po maintindihan ang ibig sabihin. Kinuha ko po iyon kahit suko na ang katawan ko pero pinilit ko pa rin para tanggalin iyon tsaka itinapon agad sabay bagsak at natulog na po ako. At ang tanging nasa isip ko noon ay parang hindi ko ata napansin na may papel doon at bahala na nga dahil pagod po ako. Ayoko nang mag-isip noon ng mga kung ano-ano pa na bagay. Kaya naman pinalipas ko na lang pero mas malala pa sa inaakala ko ang mangyayari. At pagkagising ko, nakita ko ulit yung papel na yon and this time dalawa na po sila. Napatanong pa po ako sa sarili ko kung sino ang gumawa nito. Bumangon agad ako at painis na pinagtatanggal ko ang papel sa kisame. At paglabas ko sa aking apartment, sabay ko tinapon ang papel sa basurahan malapit sa gate. Matapos po noon, bigla akong nakaramdam na tila may nagmamatsyag sa akin. Sa tapat ng apartment na tinitirhan ko ay may isang bahay na up and down. At sa bintana sa taas ay napansin ko na may babaeng nakatayo doon po sa tabi ng kurtina. Nang titigan ko mabuti, nakatingin din ito sa akin at napansin ko ang mabilis na paggalaw ng kanyang bibig na tila may sinasabi. Ang weird po niya, Sir Jay, at nakaramdam ako ng konting nerbiyos at agad na umiwas po ng tingin. Sinabi ko na lang po sa sarili ko na wala akong nakita. Pero hindi lang pala natatapos doon ang bangungot na nangyayari po sa buhay ko. Ang bintana po kasi na mula sa kabilang bahay ay tanaw din sa bintana ng apartment ko. At napansin ko ng pag-uwi ko, nakatayo pa rin siya sa bintana niya at nagmadali na akong pumasok sa kwarto ko. Natatanaw ko po na nakatingin pa rin siya sa akin matapos kong sumilip ng bahagya mula sa bintana ko kahit po gabi na. Nagsimula ang kaba ko noon pero sa kabila ng pangyayaring iyon ay pinilit ko pa ring matulog ng maayos at kalimutan po ang nangyari sa araw na iyon at nagtalokbong na po ako ng kumot. Nang kinaumagahan po ay nagulat ako. Nakita ko na halos matakluban ng papel na tinadtad ang buong kisame ko. Naghalong inis at kaba ang pakiramdam ko, Sir Jay.
Habang pinagpupunit at nililinis ko ang kisame ko, ay hindi ko po maiwasan na hindi mapansin ang babae sa bintana na hanggang ngayon bawat kilos ko ay tinitignan ako. Nababahala na po ako at halos makalimutan ko na ang mga plano at mga pakay ko simula nang tumira ako sa apartment na ito. Dahil po sa kakaibang pangyayaring ito, hindi na mawala sa isip ko iyon. Pero ng isang araw, maaga po akong umuwi. Bago ako pumasok sa apartment, napansin ko na wala na ang babae sa bintana niya. Dahil doon, bahagya po akong nakahinga ng maluwag. Sa pag-aakala ko din na magiging normal na ulit ang buhay ko nang makarating ako at papasok na sa pinto ng kwarto ko. Napansin ko po na nakabukas ang pinto dahil hindi gumana ang susi ko. Nasabi ko pa na nakalimutan ko sigurong ilak ang kwarto ko. Napalunok po ako at dahan-dahan akong pumasok sa kwarto ko. Sabay ko pong binuksan ang ilaw. Gumimbal po sa akin at nabitawan ko ang bag ko sa takot dahil nagkalat ang mga papel sa buong kwarto ko, sa sahig, kisame at bawat dingding, pati po sa gamit ko. Wera lang po ang kama ko. At napansin ko yun lalo na tila may narinig akong kumakaluskos at nanggagaling iyon sa ilalim ng kama ko. Lumuhod po ako at tiningnan dahan-dahan ang ilalim ng kama. Napasigaw po ako sa takot sa aking nakita. Sumunod nun ay tumawag agad ako ng pulis. Hinuli po ang isang weirdong babae sa kasong trespassing at nakakatakot po ang kanyang itsura. Payat po ito at malaki ang mata. At hindi ko po ma-explain ang kanyang itsura. Para itong hindi kumain ng 1 taon at napakaputla at mahaba po ang buhok. Nakita ko po siyang pinasok sa kotse ng pulis at nakatingin pa rin siya sa akin mula sa bintana ng backseat. Nangingisay-ngisay at nakanganga at parang may sinasabi ito sa akin. Ngunit hindi ko po siya madinig gawa ng salamin po ng kotse. Sabay umalis na po ang sasakyan. Nasabi ko na lang sa sarili ko na okay na at tama na yun. At least ay wala na siya at makakatulog na ako ng maayos. Pero natigilan ako habang naglilinis ako ng hating gabi sa kwarto ko. At nasa isip ko ang naiwan ng weirdo ng babaeng iyon na isang malaking tanong sa isip ko. Bakit po kaya niya ginagawa ang mga ito sa kwarto ko habang hawak ko ang papel? Ayoko nang mag-isip kung bakit. Iniisip ko na lang na baliw lang siya. Basta't matyaga kong nililinis ang lahat at sinigurado kong wala nang bakas ang naiwang kalat ng babaeng iyon. At inisip ko na makakapagpahinga na rin ako ng maayos at kalimutan na ang bangungot na nangyari na akala ko ay talagang tapos na. Kinabukasan, iyon din ang sumagot sa iniwan niyang katanungan sa akin. Ayoko na kahit sa matyagang taong katulad ko, hindi magtitiis na tumira sa apartment na iyon. Naaalala ko pala ang silbi ng weirdo na papel na iyon. Tila talisman o anting-anting mula nang nawala ang weirdo na babae. Palagi na po kasi ako nakakakita ng mga taong walang muka sa kwarto ko. At ayon daw sa kwento, isang pamilya daw ang pinatay sa kwartong iyon at hindi na naresolba ang kaso. Kaya po napilitan akong umalis ng alanganin sa apartment ko. Magandang araw po. Gusto ko pong ibahagi ang kwento na ito. Hindi para manakot kundi para malaman ng lahat na may mga bagay-bagay talaga na nagpaparamdam na hindi natin nakikita. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Onin. Kasalukuyang
BSHRM student ng CVSU campus. Self-supporting and part-time model at raketero po ako. Kung ako po ang inyong tatanungin, bata pa lang ako ay naniniwala na ako sa mga bagay-bagay dito sa mundo dahil sobrang weirdo po ng childhood ko. Uumpisahan ko po ang aking karanasan noong March 2010. Walang pagsidla ng saya ang lahat po ng 4th year high school sa mga panahon na iyon dahil maglalakad na kami sa wakas sa entablado para tanggapin ang mga diploma na matagal naming hinihintay. At syempre, may halong lungkot dahil hindi na namin makakasama yung isa't isa. Dahil yung iba po ay sa Maynila na mag-aaral. Yung iba naman ay kinukuha na ng mga ate nila para magtrabaho. At ako naman ay magpapatuloy sa pag-aaral ko sa kolehiyo para makamtan ko ang pangarap ko. Tawanan, harutan, chismisan hanggang hindi na namin namalayan na gabi na po pala. Nagyayaan na ng uwian yung iba at konti na lang kaming natira hanggang sa 2 na lang kaming naiwan. Ayoko umuwi din ng maaga dahil umiiwas ako sa gawaing bahay. Ang kasama ko na naiwan ay ang best friend ko. Hindi maikakailang na laking mayaman siya dahil siya po ay may lahing Chinese at close ko po iyon. Sa lahat po ng classmate ko, siya lang ang palagi kong kasama sa lahat ng bagay. Sunod din po kasi siya sa lahat ng luho niya at uniko iho po siya, Sir Jay. Hindi rin naman sa pagmamayabang, habulin din kami ng mga chicks kasi nga ay nagmomodelo kami ng mga panahong iyon. Inaya po niya ako sa bahay nila para mag-sleepover. Agad-agad kong tinext yung mga parents ko para makapagpaalam na hindi ako makakauwi dahil may okasyon kalasiyan. Agad namang nag-reply at pumayag naman agad dahil magkakakilala naman yung parents ni Sian at yung mga parents ko. Tinawagan po agad ni Sian yung parents niya para ipagpaalam na kasama niya ako at doon ako matutulog. Since close kami ni Sian, never kong nadinig na nagkwento siya about sa family niya. Kilala ko naman po sila pero hindi ganoon kalubos na kakilala. At ayun na nga, tulad ng inaasahan ko, wala po doon ang parents niya dahil busy sa business nila sa Makati. Mabuti nga yun para makakain ako ng madami. Kasama ko po pala sa bahay sina Nanay Belen at Nanay Nora, mga kasambahay po nila, at si Mang Kanor na driver nila, at ang pinakamakulit na kapatid ni Sian na si Gretchen. Pagpasok mo pa lang sa bahay ay mahihiya ka na pumasok dahil po sa sobrang linis at organized lahat ng gamit na makikita mo sa loob ng bahay. 4 na palapag po siya. Moderno ang tema ng bahay nila. May 2 kwarto sa baba at 5 kwarto sa pangalawa at pangatlong palapag, at hindi pa po ako nakakapunta sa pang-4 na palapag dahil mahigpit po na ipinagbabawal na bawal pumunta doon unless na lang kung bahagi ka ng pamilya nila. Pero that time, hindi ko na inisip yun dahil syempre para may privacy naman sila. Kaya hindi ko ine-expect yung mangyayari sa akin nung gabing iyon. Bandang 2:00 po na madaling araw ay sa wakas ay dinalaw na din po ako ng antok. Kaming 2 lang po ang gising noon. Nandoon po kami sa may 2nd floor, doon po sa theater room. Pinapanood pa namin that time yung movie ni Ben Whishaw. 2 oras po mahigit yung movie na yon hanggang sa inantok na kaming 2. Bumaba po kami ng 1st floor para doon ako matulog. At dahil po juicy ako sa tutulugan ko ay ayaw ko nang may kasama sa kama. At pagkahatid po sa akin ni Sian, umakyat na din po siya at tahimik na po ang paligid noon at nahiga na po ako. Bandang 2:47 AM ng umaga
ay naalimpungatan po ako bigla dahil napadami po ang inom ko ng iced tea. Sasabog po ata yung pantog ko noon. Madilim po ang paligid noon at wala po akong makita. Mas lalo po akong nagising nung tumama yung hinlalaki ko sa paa sa may mesa nila at napakasakit po noon. Dahil po sa sobrang sakit ay nawala po ang antok ko. Lumabas ako ng kwarto at bigla kong naisipan na gusto kong kumain. Lumabas po ako ng bahay at pumunta po sa dirty kitchen. At habang naghahanap ako ng makakain, may nadinig akong mga iyapak na papalapit sa akin. At paglingon ko ay meron nga. May isang matandang lalaki po na matangkad at maputi. Kaso ay hindi ko maaninagan ang muka dahil sobrang liwanag na sumasalubong sa akin. Medyo malusog naman ang pangangatawan at may daladalang puting unan na tulad ko ay naalimpungatan din yata. Pagdating niya sa kinaroroonan ko, agad ko siyang binati ng good morning at binati din niya ako pabalik habang nagkwentuhan pa kami. Nagtitimpla naman siya ng kape. Nakaupo naman ako sa dulo ng mahabang upuan habang kumakain po ng tikoy. Tumagal din po ng ilang minuto ang kwentuhan namin hanggang sa dinalaw na din ako ng antok. Sabi ko kay Lolo, dito na lang po ako matutulog kasi tinatamad na akong umakyat at total naman ay malapit ng mag-umaga para diretso na sa almusal. Sumang-ayon din naman siya at tumango na lang. At bigla niyang napansin na wala pala akong dalang unan. Kaya sakto naman na may dala siyang unan at ibinigay niya sa akin. Napansin ko kung bakit ang gaan ng kamay niya at sobrang lamig ng unan. Inisip ko na lang na baka sobrang lakas ng aircon ni Lolo at malamig talaga ang panahon. Lumipas lang ang ilang minuto hanggang hindi ko na namamalayan na nakatulog na pala ako. Maya-maya lang ay may tumatawag po sa pangalan ko pero hindi ko pa kayang imulat yung mga mata ko gawa nung ilaw sa kusina. At pagmulat ko, si Nanay Belen yung una kong nakita habang nagluluto naman ng almusal si Nanay Nora. Ganoon na lang po yung pagtataka nung nakita ko ang reaksyon ng mga mukha nila nung nakita nila yung unan. Siyempre po ay hindi ko alam kung bakit dahil wala pa ako sa ulirat noon. Agad nila akong tinanong kung saan ko nakuha yung unan na yun. Nung sasabihin ko na, ganoon pa rin yung mga gulat sa mukha nila pero biglang naudlot ng tawagin ako ni Sian. Dali-dali naman akong lumapit po sa kanya habang may pribado kaming pinag-uusapan ni Sian. May nadinig na lang kaming nagsabi na almusal na nanggagaling sa kusina ang tinig. Agad namang bumaba kami ni Sian. Bumungad kaagad ang mga masasayang mga parents ni Sian. Doon ko na lang ulit sila nakita. Nakikita mo sa mga mukha nila na ang saya ng aura ng lahat. Malakas na tawanan at puno ng kwentuhan ng aming kasalo sa hapagkainan. Nang bigla kong naisingit at tinanong kung nasaan si Lolo. Biglang tumahimik ang paligid at makikita mo sa kanilang mga muka ang pagkagulat. Naramdaman ko na lang ang pagtadyak ni Sian sa akin. Kasi siguro baka akala nila ay umakyat ako sa first floor. At nang tinanong nila kung sinong matandang lalaki ang nakita ko, tinanong nila ako kung ano ang description ng matanda. At sumagot ako ng maputi, medyo matangkad at may pangangatawan. Medyo may edad na at hindi ko na matandaan ang mukha niya dahil hindi ko maaninag masyado gawa po nung ilaw na nanggagaling sa kusina. Sinabi ko din na binigyan niya po kasi ako ng unan nung nakahiga na ako. Pero ang gaan ng pakiramdam ko sa kanya na parang matagal na kaming magkakilala. Then hanggang nakatulog na po ako noon.
Tumawa po yung mother ni Sian. Sabi niya ay ang galing ko daw gumawa ng kwento. Pwede na daw akong writer sa mga pelikula. Then sabi ko naman, totoo yung mga sinabi ko. At ano ba naman ang makukuha ko kung mag-iimbento ako ng kwento? Tumakbo po ako sa kusina para kunin yung unan na ibinigay sa akin. At pagdating ko sa kusina, nandoon yung unan na nasa lapag. Pagkakuha ko ng unan, doon ko na lang napansin na may pangalan na nakalagay na "We love you, Lolo Teodoro." Agad ko namang dinala yung unan sa loob ng bahay habang papalapit pa lang ako. Nakikita ko na yung mga naglalakihan nilang mga mata. Then biglang umiyak yung daddy ni Sian. Ako naman ay walang kamalay-malay sa mga nangyayari hanggang sa sinimulan niya na ang magkwento. March 12 year 2000 nang nilooban at ninakawan yung bahay nila na hindi pa nakikilala ang mga sospek at si Lolo Teodoro lang ang tao sa mga oras na yon. Nakatamo si Lolo Teodoro ng 65 na stab wounds ang tinamo niya at isang putok ng baril sa sentido. Hindi nila matanggap yung nangyari na karumal-dumal na krimen hanggang sa kalaunan ay nahuli din yung mga suspect. Ang mga suspect ay kakilala ng pamilya nila. Sila ang mga tauhan na gumawa ng bahay. At habang nakikinig po ako ay napahagulgol na lang ako sa takot habang hawak ko yung unan na bigla ko na lang binitawan. Hindi ko po lubos isipin na may nag-abot sa akin ng unan na matagal na palang patay. At nakakapanindig pa ng balahibo na nagkausap pa kami ni Lolo Teodoro na sana po ay sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Agad kaming nagtirik ng kandila at nag-ali ng dasal dahil ika-10th death anniversary pala ni Lolo Teodoro, kaya siguro nagparamdam po siya sa akin. At habang nag-aalay ako ng dasal ay hindi ko mawari na may malamig na hangin na nakayakap sa akin noong oras na yon. Siya nga pala, doon po sa kusina at sa mismong upuan kung saan ako nakatulog ay doon mismo na walang awang pinagsasaksak si Lolo Teodoro at doon din natagpuan yung walang buhay niyang katawan. Ako po si Venice. I'm in mid-30s na. Pero nangyari ito nung first year high school pa lamang ako. Pumapasok po ako sa isang old Catholic school na pinapatakbo ng mga madre. Hindi ko na po papangalanan yung eskwelahan since matagal na din sarado na yung school na ito. I believe na merong iilan na makaka-distinguish or makakaalala ng kwentong ito dahil medyo umingay yung pangyayari na ito nung mga panahon ko pa. Probably mga around nasa age ko din iyon. That time, medyo uso pa yung mga magdodorm ka sa loob ng school at isa ako sa mga estudyante noon. First day pa lang ng first year, sinabihan na kami ng mga higher year na huwag kami magsi-CR sa west side sa dulo ng school. It become some kind of myths na kung sino ang pumasok doon ay kukunin daw ng salamin. Ewan ko pero siguro dahil sa takot, wala nga talagang nagsi-CR po doon. Marami-rami na din kasing patunay na malas nga yung CR na yon matapos na may estudyanteng pinatay doon sa loob. Ang rinig ko ay inilitan ng leeg daw habang nakaharap sa salamin at kung sino kaya ang gumawa nito. Isa daw na baliw na madre ang may gawa doon sa estudyante. Kaya talagang umiwas yung mga tao doon. Pero ang sabi naman ng mga madre ay property ng school iyon at pwedeng gamitin. Medyo patapos na din yung school year noon. So nagde-deliver na ng class picture yung mga bawat level. Kadalasan ay nauuna yung mga 4th year
then third year at ang sumunod ay second year. Tapos ay last o huling binibigay ang sa amin na first year. Hindi ko din naman inaabangan yung class picture dahil may sakit ako nung araw ng picture taking. Yung kaklase ko na si Penpen, hindi po niya tunay na pangalan, ay wala noon dahil nagkating saglit para kumain sa kantin. Hindi siya na-inform that day na class picture namin iyon. Nakaset na ibinigay sa amin yung copies ng class picture before uwian ng hapon. Pero bago po na ibigay sa amin yung mga picture, may mga pulis, ambulansya, dahil natagpo ang patay yung nagdi-deliver ng picture sa CR na iniiwasan ng lahat. Pareho po sila ng pagkamatay doon sa babaeng namatay noon sa CR. Nilaslas po ang leeg at maraming stretch marking sa katawan po niya at nagkalat yung gamit ng biktima at basag ang lenses ng kamerang hawak niya. Nasa loob siya ng CR noon. Nasa hagdan to be exact, parang nanlaban pa kasi siya sa nangyari sa kanya kaya napunta siya doon sa labas. Kinabukasan, Sir J, na-receive pa din ng mga kaklase ko yung class picture pero kulang po ng isa. Dahil 3 naman kaming absent nung araw na iyon ay walang problema dahil hindi ako tumanggap ng kopya. Hindi pa natatapos din ng klase. May kaklase akong nahirapan ng huminga. Nagpanik kami noon kasi nangingitim na siya hanggang sa dinala siya sa klinik pero wala na daw pulso. Hindi po doon natapos ang kalbaryo ng section namin. Sumunod ang isang kaklase ko din ng araw na iyon. Ang gabi po noon at bigla na lang siyang nawala. Kinabukasan, nilaslas din ang leeg niya at natagpuan siya sa hallway papasok ng dorm. Lumipas ang 2 araw. 6 na estudyante na yung kinukuha. Sobrang bothered na ako noon at gusto ko nang lumipat ng school. Pero isang gabi, kinausap ako ni Penpen. Sobrang weird niya po noon dahil this oras na noon at ginising niya pa ako. Halatang puyat po siya at nangingitim ang mata. Hindi ko makakalimutan yung sinabi niya noon at ang sabi niya, "Venice, si Amber na ang susunod. Susundan ni Maribeth at ni Julia." Pagkatapos po nun ay umalis siya saka bumalik ng higaan. At kinabukasan, nakitang nakabigti si Amber at kagaya ng sinabi niya, sumunod si Maribeth at Julia. Doon po ako lalong na paranoid. Naisip ko na baka kilala ni Penpen yung pumapatay or worst, baka siya pa nga ang gumagawa noon. Dahil po doon, kinuwento ko sa best friend ko iyon, si May po. Di napigilan ni May na i-confront si Penpen sa harap ng batchmates namin. So ang nangyari, inisip din ng lahat na si Penpen ang gumagawa noon. Hanggang sa nagkaroon ng away-away at sa hindi inaasahan. Siguro din ay dahil po sa galit na din, tinulak ni Penpen si May at sinabing, "Ikaw na, May, ang susunod bukas." Doon kami natahimik dahil para siyang sinasapian. Nagsimula siyang magturo pa ng 2 kaklase at sinabi na sila ay susunod kay May. At sa takot po namin, Sir J, nagsumbong kami sa advisor namin. Doon nila sinimulang i-counsel si Penpen pero wala silang napigang sagot kahit tinakot nila ito at isususpinde. Natakot din ako noon para kay May pero katulad ng sinabi ni Penpen, kinuha nga din si May. Natulog siya ng gabing iyon at hindi na po siya nagising. At sumunod nga yung 2 kaklase ko nung ilang araw lang ang makalipas. Hindi na po umalis sa mga pulis noon sa eskwelahan dahil po sa nangyayari.
Nagpapatawag na din ng meeting sa mga magulang tungkol sa pag-alagas ng estudyante sa amin. Yung head po ng school ay pinagbawalan lahat na hindi dapat ipagsabi sa iba dahil kredibilidad daw ng eskwelahan ang nakataya. Pero syempre, hindi maiiwasang malaman din ng iba ang mga nangyari. Isang araw po ay may lalaking bumisita kay Penpen. Mukhang anak po ng Kano yung itsura niya. Hindi ko po kilala pero nakita ko na iniiyakan niya. Naaawa din ako that time sa kanya dahil pinagbibintangan na po siya ng lahat kahit pa nung iniimbestigahan siya at wala namang nakitang kahit anong kahina-hinala. Nadidinig ko po yung usapan nila pero Spanish ang salita nila parehas. Anak kasi ng foreigner si Penpen. Dahil may subject naman kami noon na Spanish. Medyo nagets ko yung ibang words pero sobrang konti lang. Since first year pa lang namin inaaral iyon. At ang bilis kasi pong magsalita nila since native speaker siya. Ang pagkakasabi po ay photo de la klase at patron. Hindi ko na po maalala yung iba. Pero sa dalawang words na naintindihan ko, ang ibig pong sabihin ay class picture at pattern. Doon na po ako kinabahan, Sir Jay. Nangialam ako ng gamit ng isa sa mga kaklase ko dahil wala akong kopya. Doon ko na-realize na kung anong posisyon nila sa class picture ay yun ang pagkakasunod-sunod ng pagkamatay ng estudyante. Dahil doon ay nagsorry ako kay Penpen at tinanong ko kung ano ba ang dapat na gawin. Ang sabi po niya, ang sa tingin doon niya ay kulang na sa isa ang class picture na iwan daw sa loob ng CR dahil nagkalat nga yung gamit ng lalaking pinatay doon. At dahil po sa nalaman ko, alam ko na sa sarili ko na hindi ako involved dahil wala ako sa class picture. Ganoon din po si Penpen. Ang proposal po niya sa akin noon ay puntahan namin yung CR para tignan kung nandoon yung kulang na class picture. Tumanggi po ako dahil natatakot din ako at ayokong ma-involve sa anumang pangyayaring kababalaghan. Pero dahil ewan ko, si Penpen po ay tumuloy sa pagpunta sa CR. Kahit pa ano pang pangkumbinsi ko na hayaan na lang iyon, tumuloy pa din siya. Nagdasal po si Penpen at nag-fasting siya bago siya pumasok sa may CR. As expected, nandoon nga yung class picture at naging malabo lahat ng muka ng kaklase ko who's considered as the fallen ones. We went at the back of school at nag-pray kami ulit. And this time, sinamahan ko po siya. Sinunog namin yung picture at natapos na ang mga sumunod na araw ay wala nang kinuha sa amin. Pero kahit ganoon pa man, nagpa siya akong mag-transfer na din ng eskwelahan. Right timing din dahil sinara na yung school na yon. Nag-move on na rin po ako sa nangyari and I become an architect and I heard na si Penpen ay naging isang doktor. Madalang na po kaming nakakapag-usap at ang nadinig ko ay sinunog na nga daw yung eskwelahan pero hindi rin po ako sigurado at tinayuan na lang ng ibang establishmento. It was around 2012. Hindi ko po sure yung exact month. Niyaya po ako mag-road trip ng mga pinsan ko kasama po ang ex ko. Noong mga panahong iyon, lagi kaming nasa Tagaytay at nag-road trip, food trip or nagpapalamig lang. Sanay na kaming lumabas ng madaling araw para pumunta po ng Tagaytay gamit po ang kotse ng mami ko. At hindi namin alam na meron pala kaming something na kakaibang mararanasan ng madaling araw na iyon. Around 2 AM, natapos na kaming tumambay sa view site.
After naming nagkayayaang kumain ay pumunta kami ng People's Park. Hindi namin first time na pumunta doon, pero first time namin na pupuntahan yun ng madaling araw. Kahit na alam kong sarado pa iyon, tinuloy ko pa rin ang mag-drive papunta doon. So ang setup po, isa ko yung nagda-drive, katabi ko yung ex ko sa harap at ang 3 pinsan ko sa likod. So nasa daan na kami papunta ng People's Park, yung daan na papuntang Tagaytay Highlands. Nagpapatugtog ako ng malakas na music. Nakababa ang mga bintana ng sasakyan habang kumakanta ng malakas at sinasabayan ang pinapatugtog naming kanta. Yung isang pinsan ko pala ay hindi kinaya at natulog na, kaya 4 na lang kaming nag-iingay sa loob ng sasakyan. At pagkatapos, laking gulat ko, Sir Jay, nang may nakita akong malaking aso na kulay itim na nakaupo sa gitna ng daan. Upong tao yung pagkakaupo ng aso. Kasing laki din ng tao yung aso, pero aso talaga yun. Tinuro ko sa mga kasama ko at nakita din nila at nagulat sila. Pero tuloy pa rin ako sa pagdadrive at binaliwala lang namin ang nakita namin na iyon. Maya-mayang konti, yung pinsan kong isa na nakaupo sa may bintana, meron siyang biglang sinabi. Ang pagkakasabi niya, "Isara niyo yung bintana, iba na ang nararamdaman ko." Agad ko pong sinunod dahil parang iba na yung aura. Hindi rin po ako nagdalawang isip po, Sir G, na sundin siya dahil po ay laking probinsya po siya at sanay sa mga kababalaghan. Yung isang pinsan ko ay parang ayaw pa maniwala at tinatawanan pa kami, pero iba na yung pagkatahimik namin, kaya natahimik na rin po siya. Yung isa ko pang pinsan naman ay tulog na tulog pa. Nung sinara ko po yung bintana, nagmo-moist yung windshield at mga bintana namin, kaya parang naging low visibility, pero tuloy pa rin ako sa pagdadrive. Maya-maya ay sinabi ng pinsan ko na huwag daw ako titigil. Mga ilang minuto ang lumipas. Ang sabi pa ng pinsan ko, "Inaaswang tayo. Maglagay kayo ng piso sa bulsa para hindi kayo madala. Lakasan nyo ang loob nyo at malakas tayo." At biglang nagkaroon ng marka na hugis kamay sa tapat ng bintana dahil po sa pagmumoist. Kitang-kita namin yung hugis at dahan-dahang lumalaki na parabang kinakalmot. Noong pong nakita ng pinsan ko na hindi po naniniwala sa ganoon, ay bigla po niyang sinabing, "Iba na nga ito," at naniniwala na ako. Tapos sa isang kurbada pa kaliwa, may poste ng ilaw doon na puti, at pagkadaan namin, pumutok po yung ilaw. At napansin namin bago nangyari iyon, parang may malaking itim na lumilipad sa taas namin. Malakas yung pagkakaputok ng ilaw, pero nung makalampas na kami, pagtingin ko po sa rear view mirror ko, parang di naman nawala yung ilaw. Doon na namin na-realize na nililigaw na kami ng aswang dahil puro kaliwa yung daan namin. Maya-maya, Sir Jay, may sumulpot na nagmumotor sa likod namin. Naka-helmet siya at buong ulo ang sakop nito at itim yung takip, kaya wala kang makikitang muka. Nakabuntot lang po siya sa amin. Ayaw niya mag-overtake kahit na sobrang luwag. At ang bagal po ng takbo ko noon. Kinakabahan na rin ako at nagdasal na sana ay walang mangyari, at biglang nawala po yung motor pagtingin ko sa side mirror. Nung nakarating na kami sa baba ng People's Park, naaaninag ko sa may gate na may nakaharang sa daan pataas. Iniisip namin na bumalik na at agad-agad kong ni-U-turn yung sasakyan. Napakalawak ng daan, pero yun ata yung pinakamatagal kong pag-U-turn ng sasakyan sa buong buhay ko.
Yung tipong napakabigat ng manibela. Parang walang power steering o parang may pumipigil sa akin. Nilalaban ko yung takot ko dahil alam ko na pag nahuli niya ang loob ko, lahat kami ay makukuha niya. Kaya po nilakasan ko ang loob ko at nag-focus sa pagdadrive at nagdasal na makauwi kami ng ligtas. Nung nasa daan na po ulit kami pabalik, lumabas na naman yung nakamotor at ganoon pa rin. Hindi siya nag-overtake. Parang sinusundan talaga kami. Tapos bigla na naman siyang nawala. Ngayon po ay yung daan namin ay puro kaliwa pa rin pero kahit nililigaw kami at patuloy na nagbumoist yung windshield, kahit ilang punas namin ay tuloy pa rin ng pagbaba ng visibility ko sa daan kaya pinilit naming makabalik sa rotonda. Mga bandang 4:30 AM nakarating na kami sa rotonda sa may Tagaytay at nagpahinga kami sa may 7-Eleven. Laking pasasalamat naming lahat na ligtas kami at buhay. Yung isa ko pong pinsan ay walang kamalay-malay kung ano ang nangyari dahil tulog na tulog siya. Pero pagising niya ay pawis na pawis siya kahit sobrang lamig naman sa loob ng sasakyan. Ang sabi pa ng pinsan ko ay balikan namin yung lugar kung saan nakita namin yung aso. Nabulabog namin daw yun at humingi na lang kami ng pasensya at magdasal. Sa mga 6 AM ay bumalik kami doon at nagdasal. At pagkatapos nun, may nakita kaming dalawang asong itim at puti na nasa gilid ng daan na parang galing sa isang maliit na lumang bahay doon. Simula po noon, naging maingat na kami sa daan. Pero tuloy pa rin ang pag-road trip namin at patuloy pa rin ang nararanasan naming mga kababalaghan. After 3 or 4 years, hindi ko na po maalala kung last year ba or this year lang, nabalitaan namin yung nangyari sa mga batang lumabas ng madaling araw. Yung tinakas yung kotse at nag-road trip din pero nasawi silang lahat dahil nabangga sila at nasunog. Hindi na rin kami nagulat kung saan iyon nangyari dahil yung daan na yun, yung daan din kung saan kami naaswang. Marami din daw nakakita doon sa aso sa may daan at isa na rin ako sa nagsasabing totoo nga iyon. Nakakalungkot lang po Sir Jay at hindi po sila nakaligtas. Kung alam lang siguro nila yung dapat gawin ay hindi sana iyon nangyari. Swerte na lang kami at nandoon yung pinsan ko at alam niya yung dapat gawin pag may mga aswang. Kaya mag-ingat po tayo sa daan palagi. Hindi natin alam kung ano ang biglang susulpot. Lumatag na po ang dilim pero wala pa ring nahahanap na malilipatang apartment ang Magnoviang sina Zed at Cody. Kasalukuyang silang nasa kahabaan ng Del Pilar Street sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Nagbuhat pa sila sa Mabini extension ng lungsod kung saan ay nilisa nila ang dati nilang apartment doon. Pinaalis na kasi sila ng may-ari na balak magpatayo ng isang mall. Mga 2 linggo lang ang ibinigay na palugit ng landlord nila para po makahanap ng bagong malilipatan. Ang kaso lang Sir Jay, dahil nagbakasyon sila sa Tagaytay, pag uwi nila ay huli na nang malaman nilang kailangan na pala nilang lumipat. Last day na palugit na kinabukasan kaya wala nang inaksaya pang panahon na magjowa sa pagsuyod sa lungsod para makahanap ng malilipatan. Maghapon silang nagtanong-tanong at sa malas nga lang dahil halos walang bakante. Hanggang sa mapadpad nga ang magjowa sa may Del Pilar Street. Sa banda pa kung saan medyo tahimik dahil bihira ang dumaraang mga tao at sasakyan. Kapansin-pansing medyo mas madilim sa bandang kinaroroonan nila. Kakaunti lang kasi ang street lights at hilera ng mga bahay doon ay halos puro walang ilaw. Sa isang banda ay may natamaang eskinita ang magjowa.
Sa bukana naman ay may lamppost na manilaw-nilaw ang ilaw. May lumang signboard na nakapako rito at may nakasulat na "Wonderful Apartments Ahead" na kulay pula, at sa ibaba nito ay "Vacancies Available" at may arrow sign na tumuturo papasok sa eskinita. Sa eskinitang iyon, hindi akalaing mangyayari ni Cody at Seth ang isa tila bangungot na karanasan. Dahil din sa pagiging desperado nilang makahanap ng malilipatan, ay napasok nila ang isang lugar na nababalot ng isang misteryoso at wala pang lubusang nakakaalam. Iyon nga, pagpasok ng magjowa sa pungad ng eskinita ay hindi nila napansin ng biglang pagtulo ng pulang likido mula sa pulang arrow sign ng signboard na nakapaskil. Sa pinagpataka naman ng pulang likido ay lumitaw ang isang itim na nilalang na may pulang mga mata. Samantala, nasa kaloob-looban ng eskinita ang walang kamalay-malay na magjowa nang umpisa nilang mapansin na halos lahat ng mga apartment doon ay sira-sira na, halatang mga luma na at walang umuupa. Ang mga bakura ng mga apartment ay tinubuan ng ligaw na mga damo. Ang mga dingding naman at bintana ng ilan ay may bitak-bitak na at ginagapangan na mga baging. Maya-maya ay napatanong si Seth habang sinisipat ang paligid kung bakit daw ganito, at feeling niya ay maling lugar yata ang kanilang napuntahan. Sa ganoon naman ay sumang-ayon si Cody at sinabi niyang niwala daw katao-tao at mukhang sila lang daw ang tao sa lugar na iyon. Kapag kuwan daw ay tumanaw siya at inarok ang dulo ng eskinita. Kahit madilim-dilim na ay namataan pa rin naman niyang pader na ang nasa kadulu-duluhan na nangangahulugang dead end na. Nagsalita si Cody at sinabing pader na pala ang dulo at mabuti pang umalis na tayo, pero naputol pa ang sasabihin niya dahil sa dulo ng eskinita ay may nabanaag siyang bulto o katawan ng tao na nakatayo na parang nakamasid sa kanila. Hindi kita ang muka ng bultong iyon maski suot nitong damit, kaya mas mukhang anino lang ito sa halip na tao. Iyon lang at hindi sumagi sa isip ni Cody na mga sandaling iyon na may tao pala doon, isang mama, at lapitan daw nila at magtanong daw sila about sa lugar na kanilang napuntahan. Ahakbang na sana si Cody pero pinipigilan siya ng kanyang jowa. Mabilis niya ring hinila ang jowa at tuloy na halukip-kip sa braso ng lalaki. Hindi pa nakontento ay biglang nagyuko na rin ng ulo si Seth sa katila, nanginginig na nagsumiksik sa katawan nang nagulat at nagtatakang si Cody. Kaya pala ay hindi na nakaya ni Seth ang kanyang nakikita. Sinabi kasi ni Seth na yung mama daw ay nakalutang at hindi nakapatong ang kanyang mga paa sa lupa. Napalingon si Cody sa tinutukoy ng kanyang jowa at talaga namang napaatras siya nang makitang nakalutang nga ang inaakala nilang mama. Idagdag pa ang umaalon din ng kabuuan nito at unti-unting nagkakaroon ng singkit na mga mata ang kulay na nagbabagang dilaw. Dahil doon, Sir Jay, ay lalo pang napaatras si Cody. Si Seth naman ay napahikbi na at nang pareho na nilang nakikitang dahan-dahang lumalapit sa kanila ang nilalang na iyon, agad-agad ay kumaripa sila at walang lingon-lingon na tumakbo paalis. Pagdating nila sa may papalabas pa lang ng eskinita ay kapwa sila natigilan. May isang itim na pusa kasi na hindi pangkaraniwan ang laki ang bigla na lang lumundag paharang sa daraanan nila. Pinanlakihan ng mga mata ang magjowa. Paanong hindi pagalit na nakatitig sa kanila ang kulay pulang mga mata ng pusa habang tumatawid sa daraanan sana nila. At pagkatawid ng pusa ay paantabay na umupo ito sa gilid sa kamuling tinapunan ng nakakatakot at matalim na titig ang magjowa.
Kagulat-gulat na ngumiyaw pa ito sa mababang tono sabay kalmot ng napakaraming beses sa aspaltong kinauupuan na parabang may masamang ibinabadya. Kinakabahan man ay nagtanong si Seth sa kanyang jowa kung anong daw ang kanilang gagawin kung tatawid ba daw sila doon sa tinawiran ng pusa. Pagalit namang sumagot si Cody at sinabing kung tatawid daw sila ay baka ikapahamak nila at kung hindi naman daw ay maaabutan sila ng aninong itim. Habang hindi mapakaling palingon-lingon sa magkabilang dulo ng iskinita. Ang aninong humahabol sa kanila ay biglang huminto sa isang banda ngunit malapit lang sa kanila. Napamura na si Cody sa nararamdaman niyang takot. Natrap sila sa sitwasyon na iyon. Sumigaw si Cody at sinabi niyang hindi daw sila natatakot at kung akala daw nila ay naniniwala sila sa mga ganito, Wes ay hindi daw. Naudlot ang matapang na paghahamon ni Cody nang bigla na lang sumigaw si Seth habang may itinuturo ang nanginginig ng mga kamay. Nagtataka namang itinutok ni Cody ang mga mata sa itinuturo ni Seth at talagang napahugot siya ng malalim na hininga at napanganga sa nakita. Ang dating isang malaking itim na pusa ay dumami at humarang sa bungad ng eskinita. Walang nagawa si Seth sa sobrang takot kundi mapasalampak sa sementadong eskinita. Sinabi naman ni Cody kay Seth na tumayo siya at huwag siyang ganyan. Kailangan nilang maging matapang para hindi sila samantalahin. Pinipilit ni Cody na tumayo si Seth at pilit na pinapalakas ang loob nito kahit siya mismo ay kinakabahan. Noong una ay umiiling-iling si Seth pero napaisip siyang may punto ang jowa. Kung magpapakita nga naman sila ng kahinaan ng loob ay baka ikatuwa pa ng mga kampo ng dilim. Kaya buong lakas na tumayo si Seth sa udyok ni Cody. Nanginginig pa ang mga tuhod na tumayo siya. Eksaktong tuluyan sa pagtayo ni Seth ay siya namang mas pagbangis na pagsisigasig ng mga pusang itim na umakma ng susugod sa kanila. Mukhang hindi rin papayag ang mga ito na makalabas sila ng buhay, Sir Jay. Kasabay noon ay muling paglapit sa kanila ng anino. Ang mga pintuan naman ng mga apartment sa palibot ay nakita nilang pakalabog na nagbukasan, saka may naglabasang mga anino ding may nagbabagang mga mata. Umiyak na nang umiyak si Seth sa sobrang takot. Si Cody naman ay ang mga nilalang ng gabi ang kinakausap. Tila nagdaramdam na hindi malaman na maiiyak na rin ang tinig niya nang sabihin niya na ano ba ang kasalanan namin sa inyo at bakit nyo kami ginaganito. Pero patuloy lang ang mga nilalang sa dahan-dahang paglapit sa magjowa. Lalo na ang naglalakihang mga pusa at atat na ang mga itong mandamba sa kanila. Dahil sa nasusukol na rin lang at wala na ring magawa ay sinubukan na lang ni Zed ang makiusap sa mga elemento ng gabi at sinabing maawa kayo. Wala kaming kasalanan para gawan ninyo kami ng masama at huwag nyo kaming patayin. Ngunit sa wala pa rin. Patuloy pa rin ang mga ito sa paglapit hanggang sa isang dipa na lang ang mga ito sa magjowa. Sinabi ni Cody na huwag kayong lalapit. Isinusumpa ko kayo. Oras na lumapit kayo ay katapusan nyo na. Desperado at nanggigigil na bulyaw ni Cody. Matapos iyon ay himalang nabuhay pa ang magjowa kinabukasan. Kung ano ang naging dahilan at natakasan pa nila ang inaakala nilang katapusan na nila ay nang dahil sa palihim na ginawa ni Seth. Habang dinadamba sila ng mga pusa ay umusal siya ng dalangin sa kauna-unahang pagkakataon sa Diyos na iligtas sila at nangako na kung makakaligtas sila ay tatalikdan na nila ang pagiging mga ateista. Iyon lang ay matapos ang kahindik-hindik na gabing iyon ay sugatan silang natagpuan na nakahandusay sa mga bukana ng iskinita. Marami ang mga nag-usyosong mga tao at nang isakay sila sa ambulance van
na nakahimlay sa stretcher ay si Cody ang nakapansin ng signboard na nakapako sa lamppost sa bukana ng eskinita. Kahit nanlalabo ang mga mata dahil medyo nahihilo pa, ay nabasa rin niya ang nakasulat doon. Laking gulat niya, iba ang nakasulat doon at ang nabasa niya, "Warning, never ever enter Haunted Eskinita." Istorya Tagalog Horror Stories.